Di ba? Alam niyo ginawa ni Garjola mga ka-Streetwise? So siya po member ng Senate ng Congress as party list ng Construction Workers Solidarity. So ngayon mga kababayan, ang malupit dito, contractor tapos congressman. And then nagpasok po siya ng mga project under po sa mga construction companies na pagmamay-ari ng kanyang kamag-anak, pati ng kanyang kaibigan. Abangan natin. Sana may makulong din po mga congressman, no? Kasi sa ngayon wala pa, di ba? Oo, abangan natin yan. Pero ako naniniwala ako matutuloy yan. No. So, may balita dito, News 5. Kina ko nga to. May balita dito. Wait lang ha, may balita sa News 5. Update to wait lang, update kasi to Ay, mahaba. Mahaba masyado. Sige, tinan natin News 5, andito nga po tayo ngayon sa Sandigan Bayan at inanunsyo na po ng Sandigan Bayan 3rd Division yung paglabas ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta at 3 iba pang kapwa-akusado niya para yan sa kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. So mga kapatid, bago po ilabas itong warrant of arrest laban kay Marcoleta at sa mga kapwa niya akusado, ay nagkaroon pa ng pagdinig ang Sandigan Bayan 3rd Division para talakayin itong motion na inihain ni na Marcoleta nga ang hinihingi. Okay na. Wala na. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, tuloy-tuloy po yung good news natin sa totoo lang. Kasi nga po, especially nga po, no, na si PBBM kahapon, pumitik. At ito ang hindi kayang tanggapin ng mga bobong mga DDS. Na yung kulto nilang si Digong, no, pumitik si PBBM. Tingnan nyo kung gaano yung pagkakaiba, no. Si Duterte, ang palagi niyang batikos kay Presidente Bongbong Marcos, adik, bangag, di ba, ganon. Nawala namang basihan. Pero naniwala naman yung mga bobong mga DDS. Pero kay PBBM, mga kababayan, sabi nga po ni PBBM, no, ito sabi ko na dito, no, nonsense daw para kay Pangulong Bongbong Marcos na ang pag-ugnay sa kanya sa flood control scandal. Napaka-nonsense talaga, no? So, bukod siya raw kasi ang mismong nagbunyag nito, pamana lang din umano ng nakaraang administrasyon ang mga issue ng korupsyon. O, di ba? So, usapin naman ang impeachment, okay na yan. So, ngayon, ang sinasabi ni PBBM kahapon, yung flood control na yun, namana ko lang yan kay Digong. Si Digong nga, walang ginawa. Ako may napakulong. Puta, slap in the face, no? Talagang parang sinampal sila ni PBBM dito. Yung mga DDS na tuwan-tuwa, no, si bangag-bangag hanggang ganyan lang. Bila silang sinampal sa mukha. Kasi si Duterte, si Digong, hanggang bangag-bangag lang ang kayang gawin. Si PBBM, mga kababayan, facts, katotohanan. Totoo naman. Di ba? Totoo naman. Actually, pahapayo pa lang to, pero nasaktan na yung mga DDS. Kasi nga po, mga bobo. Ang bobobo ninyo. Yung katotohanan sa harapan nyo na ayaw nyo pa maniwala, mga bobo. Bobo Totoo naman sinabi ng presidente may report dito yung bilyonaryo. Panoorin natin. Grabe naman yan, Bobo Bisaya. Grabe naman yun. Daw para kay PBBM ang pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bukod sa siya raw kasi ang mismong nagbunyag dito, pamana lang din daw ng nakaraang administrasyon ang mga issue ng korupsyon. At sa usapin ng impeachment trial, ang Pangulo may payo rin sa dating ka-unity. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Palakpakan sila, no? Samantalang kasabot naman sila sa flood control. Plastic ang buwaka ng ina, no? Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Halos isang taon matapos pangaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso, hindi parang masabi ni PBBM kung sapat na ang nagawa ng kanyang administrasyon. Dahil anya, the more we look, the more we find. Kulang pa. To be, in my own opinion, tayo po'y natutuwa. Dahil ang dami po napakulong ng presidente.
No, sa hindi lang po nakakaalam, ang dami niya na pong napakulong. Mga engineers, mga contractor, may senador. Pero tama si Presidente, no? The more na naguhukay ka dito, mas marami kang malalaman. So, sana, no, hindi po matapos ito dito lang. Sana marami pang mapakulong nakasabuat dito. Matindi to kasi ito napansin ko nga po sa mga arrest warrant, per project yung arrest warrant. Per project, kaya medyo matagal. So, ibig sabihin nun, kunwari si Bonoan, may project sa Mindoro, nagnakaw siya doon, tapos may project naman po sa Bulacan, na nagnakaw din siya doon. So, 2 counts po yun. Mamaya, pag-usapan na natin si Bonoan mamaya, no? Balikan natin yan. Sige, continue natin. Hawak ng isyu ng iskandalo, sinagot ng Pangulo ang mga panawagang bumaba siya sa pwesto dahil sa tinaguri ang pinakamalaking anomalya sa pondo ng bayan. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Wala raw sa Sampal sa mukha ng mga DDS yan, mga kababayan. Alam nyo, hindi matanggap ng mga ano yan no, ng mga DDS. Nakita ko yung comment section kasi pag mga ganyang mga pangyayari, nagbabasa ako ng comment. Binabasa ko yung mga comment ng mga DDS. Ang bobo ng narrative. Sinabi na nga ng Presidente Bongbong Marcos natin na ito nga po yung minana niya lang at walang ginawa si Digong. Malinaw naman, di ba? Wala lang pangalan pero malinaw naman ang gustong sabihin ni PBBM dito, walang ginawa si Digong. Ang mga comment ng mga DDS, hindi, ikaw ang mastermind. So paano nga? Sana itong mga DDS na ito kung magbibintang kayo, sana may proof, di ba? Hindi, ikaw ang mastermind dito, niloloko mo lang kami. So, sabi ko, bobo naman talaga ng mga... Hindi, ewan ko lang kasi ako wala naman ako masyadong problema bukod sa kalusugan ko, no? Pero di ko alam bakit ko dinadagdagan yung problema ko sa buhay pag binabasa ko yung mga comment ng mga DDS. Kasi parang gusto ko lang makita, no? Na puta, ganito sila kabobo. Actually, hindi yan gawa-gawa ng Presidente. Meron yan dito tinan nyo Meron yan dito Ito, tinan nyo to. WH, ang pinaka-racket dyan. Wait. Di ba ito yan Si Digong mismo may sabi nito Actually, ito, trending na nga po ito Pero kapag ganyan nga po, walang nakikita ang mga DDS. Ayaw naman makita yan. Best president pa rin si Tatay Digong. So, tinan nyo saktong-sakto dito yung sinabi ni PBBM kanina. O, tinan nyo to. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Tama. Tama yung sinabi ni Digong. Tama. Regional director talaga yung nagmamay ni obra dyan. Pero ang tanong dito, ba't wala kang ginawa? Ipapalabas nila na may project ito, ba't wala? In fact, I been communicated to me that they want to give you the list of congressmen who are into the business of asking commission from the contractors. Ganito yan pagdala sa akin, sabi niya, it is up to me whether I will mention the congressman involved or not. Diba? Contractor tsaka congressman na sinasabi ni Digong dito. So, ang ibig sabihin nito mga kababayan, alam po ni Duterte yung buong picture. Alam niya. No? So ngayon, ito yung hindi masagot ng mga bobong mga DDS. Kasi ito, video mismo ni Digong yun. Hindi nila pwede sabing AI yan. Mga baka ng ina sila, ang tatangan naman ng mga yan pag sinabi nila yun. Hindi nila pwede sabing AI yan. So ngayon, ang mga DDS, alam na pala ni Duterte dati pa. Bakit wala siyang ginawa? Tapos ngayon, ang mangyayari ngayon, ang pinaka-mastermind pa ngayon, si Presidente Bongbong Marcos. Ang tanga-tanga naman natin yan, masyado. O, continue natin. Saan na ba tayo? Naman siya sa flood control scandal dahil kung totoong racket niya ito, bakit naman daw niya sisirain ang pinagkakakitaan niya? Ang katiwalian din daw sa Department of Public Works and Highways, mistulang sinalong problema ng Marcos government mula sa dating administrasyon.
about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. Speaking of the Dutertes, may opinion din si PBBM. So, okay na yan, ibang topic na yan. So, ngayon mga ka-streetwise, no, tinanggay natin to, no. Actually, inanap po yung mga yung mga arrest warrant, eh. Hindi pa lahat to, kasi hindi ko na makita, eh. So, una, ito yung mga napakulong ni PBBM na, no. Ito, arrest warrant to. O, warrant of arrest, kita nyo yan. Yan, warrant of arrest nakalagay, ha. Ito ba nagawa ba ni Digong ito? Nagawa ba ni Digong to? Na magpa-aresto sa mga sangkot sa mga anomalang flood control scandal? So may pangalan yan dito. Wait lang, may pangalan yan eh. Ito. Ito pala, ito sa taas. O, si Merge Haron, Caparas Laos. Di ba? Yan, si Bryce Hernandez nandito. JP Mendoza nandito. O, si Ernesto Cosay, yan, Norberto De Leon Santos. O, so ito, halo-halo na po ito. District Engineer, Contractor, pati po yung yung mga empleyado lang po ng DPWH, kasama silang lahat. Akala ko ba best president si Digong? Pero bakit hanggang salita lang siya? Alam niya na pala na may nakawan na nangyari, 2020 pa lang. Pero 2017 pa lang may nag-expose na yung kanyang paboritong alaga na si Jokno, nagdanakaw. Hindi niya rin pinakulong. Ang ginawa niya, nilipat niya lang sa BSP. Gago nga. Una pa lang yan, tapos meron pa dito. Ito yung arrest warrant nga po ni Jinggoy. Yan, so kasama dito si Jinggoy, si Bonoan, no, si Cortuna, Bulusan, tsaka Gonzales. Tignan nyo ano yan, isang project yan, so makakasabot sila. Tapos, meron pa yan dito, ito yung marami. Ito, 2 page to oh. Nagawa ba ni Digong to? Hold departure order ito, tsaka ito Today, November 21, 2025, the 5th and 6th and 7th Division of the Sandigan Bayan issued hold departure orders and warrant of arrest against the following accused in the following cases. Yan yan, may mga pangalan yan dito. Ito member of board of directors, treasurer, chairman, project engineer, material engineer. Kakasama sila dito eh. Ano sinasabi ng mga bobong mga dides na walang napakulong? Ito kulong na to eh. Napakulong na to eh. OIC, accountant, treasurer. Kita nyo kung paano po tayo binaboy ng mga taong ito, makakasabwat sila. Kaya nga sabi ko nga mga kababayan masyadong underwhelming po yung ginagawa ng presidente, no? Na hindi sa ginagawa, yung information ng mga tao, yung pagtanggap ng mga tao. Kasi ang malungkot kasi dito, minsan binabasa ko, mahilig kasi ako magbasa ng mga comment eh. So minsan magpo-post yung isang DDS na wala naman napakulong, tapos may maniniwala namang neutral. So ang sabi ko nga, bakit gano'n? Dapat ang trabaho namin mga vlogger, dapat talaga, mas porsigido kami na labanan yung fake news. Kasi in the first place, mga kababayan, yung fake news nga po na walang napakulong ang presidente, fake news talaga yun. Ayun po ang pinakakalat ng mga DDS. So kami mga vlogger, dapat, ang pinaka-advocacy namin, labanan yung fake news. Pero syempre, sabi ko nga, masyadong underwhelming kasi, na minsan mas inform pa yung mga tao sa fake news. Kasi sinabi ng mga DDS na wala naman napakulong, may naniwala eh. So fake news yun. Marami na pong napakulong sa anomalang flood control scandal po na yan. Hindi nagsisink in kasi, And when, by the way, mga streetwise, tinan nyo to. Okay, so ngayon, ang palusot naman ni Jokno, yan si Jokno. Kaya nga joke Jokno. Kaya Jokno yan, ibig sabihin nun, ayaw niyan sa joke. Jokno. Ngayon, Marcos partly to blame for flood control mess. So bakit nga daw? So binasa ko yung article kung bakit nga daw may kasalanan. Partly, hindi naman mastermind, partly. Si PBBM dyan pa sa malang flood control scandal. In the first place, mga kababayan, walang karapatan si Jokno na magsalita kasi una sa lahat, siya rin po ay involved sa manumalang flood control scandal nung panahon ni Digong. Kaya nga siya nilipat. Alam niyo, ganyan kabobo si Digong eh. Pag tropa niya, hindi niya tatanggalin, ililipat niya lang. Jokno. Masyado ka nang mainit sa DBM.
Nakaw ka kasi, gago ka, nagnakaw ka eh. O lipat ka muna sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero bago ka umalis, kiss muna. Di ba? Ganun eh, tropa. So kiss muna. Oo. Una nga sabi ko, walang karapatan pa si Jokno na magsalita tungkol sa flood control scandal. Kasi in the first place, siya po yung DBM ni Digong. At meron din pong mga akusasyon laban kay Jokno na siya po isang sa manumalang flood control scandal. So ngayon, anong punto ni Jokno dito? Ang punto ni Jokno dito, binasa ko yan eh. Ang punto niya dito, pinirmahan daw po kasi ni PBBM yung GAA. And then meron daw karapatan si PBBM na, what they call this, na mag-veto. Okay, sige. Kung di ba naman bobo yung Jokno na yan, in the first place mga kababayan, no? Ganyan kakapal po yung yung GAA natin. Ganyan kakapal yan. Ganyan o ganyan. Basta makapal yan. Para ibito ni Presidente yan, medyo, ano ba? Tinarabaho na po kasi ito ng House at saka ng Senate. At ang DBM. So, meron ditong may tinatawag tayo na na presumption of, kalimutan ang tawag yan. Basta, parang pinapresumption nga po ni PBBM na ginawa nyo na yung trabaho ninyo. Nagtitiwala ako sa inyo, kaya pipirmahan ko to. Ganun eh. Kaya nga may DBM kasi trabaho nila na maayos yung budget. Kaya nga may Congress eh. Kasi nga po nagdidebate sila para maayos yung budget. Ganoon din po sa Senate. Kada committee nagdidebate, nag-uusapan yung budget. Tapos pagdating kay PBBM, mababaguhin niya lang. So mayroong ganun eh. At bukod doon mga kababayan, tingnan mo kung paano to ginago ni Cheese. Pansin niyo ba nung 2025 budget, late na po nilang binigay para hindi na ma-review, para pipirmahan na lang. Oh, so ngayon mga kababayan, sabi ko nga kanina, merong presumption si PBBM na ginawa ng mga congressman yung trabaho nila. Ngayon, kung sila po ipapalpak, karapatan ng presidente na idemanda sila. So yun na nga po yung nangyari ngayon. Nademanda na nga po. May napakulong pa. Oh, ano ba meron intindihin doon? Meron ba intindihin yun? So yun mga kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito, no, sa patama ni Presidente Bongbong Marcos kay dating Pangulong Digong. At syempre, anten naman talaga dito, mga DDS. Mga bobo kasi. Di ba mga bobo? Okay, next topic tayo. Iwanan muna natin yung topic na yan.